Hello, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa kababayan natin, sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at may bagyo sa Visayas. At mag-ingat po tayo lahat. At may topic po ngayon tayo. At pag-usapan po natin ngayon itong mga kaibigan natin sa Baguio City na namomroblema kasi nagkaroon daw ng pag-uusap ang gobyerno ng Baguio City at ang private na gaya ng SM ata, hindi natin alam kung SM yun o Uniwide. At ito po ang pangkuan natin. Pasimula po natin sa umagang ito sa Ephesians chapter 5 verse 6. Let no one deceive you with empty words, for because of such thing God wrath come to those who are disobedient. Alam niyo po, sa panahon po ngayon ito, ang daming mga promesa, ang daming mga promise sa mga politiko, ang daming mga sinasabi na ganito ganyan pag ginawa nyo at may mga blessing daw, may mga darating na pagpapala. Ito po yung mga politician ang daming mga politician ngayon, sabihin na natin 80%, 70% na may mga promeso sa mga tao, kalaunan ay nakatenga na lang, wala na. Kasi sa 2 Timothy chapter 1 verse 3, ngayon po, sa panahon ngayon, people lovers of money, lovers of pleasure, very boastful, traidor, lovers of pleasure, mga traidor, mga politiko, mga traidor, hindi po natin nilalahat. Patungkol po to sa additional po na natin. Masasabi natin na payo natin sa sumasali sa mga PPP, public-private partnership na sinasabi nila, yan po ay kalokohan. Malaking pagbubudol yan ng mga malalaking namumuhunan. Kasi sa dekada natin nakikita at naririnig at napapanood yung mga sumasali dyan na mga ay nagpapaloko naman ang gobyerno. Iba't ibang gobyerno dyan na namumuno, naloloko sila. Ito po yung natin, mga experience natin at yung experience ng mga iba't ibang lugar. Halimbawa po to, itong halimbawa na lang, itong NLEX, SLEX, yung mga daanan na binabayaran natin na pag dumadaan tayo papuntang Maynila. Walang humpay po ang pagtaas. Hindi po may hinto yan kasi sumali kayo diyan, may kontrata yan na kung ganito ganyan, diktador ang isang kumpanya, yung mga private na hindi naman siguro magpapalugi yan. Alam natin, hindi magpapalugi yan. Hindi yung kanilang namumuhunan sila na gusto ba nilang mamuhunan na palugi? Wala pong negosyanteng ganyan. Ito na naman, itong DOTR kahapon, nag-inspect ang DOTR chairman may tignan nyo, naghihirap yung isang matanda na pababa na hawak-hawak yung kanyang yung anak, hawak-hawak yung kanyang tatay, na may elevator naman na dapat hindi gumagana. May mga CR hindi gumagana. Bakit po ganyan? Yan po yung yung kalalabasan yung mga sumasali sa mga PPP, public-private partnership na sinasabi nila. Talo po ang taong bayan. Porque sabi nila, okay. Ganito ganyan, gobyerno naman ang kukuha ng mga renta, gobyerno naman ang walang kukunin yung namumuhunan dyan. Alam nyo po, malaking kalokohan po yan.
pag nag-close door conference yan, alam naman natin may yung mga yan na yung mga namumuhunan yan. Mamuhunan ba sila na palugi? Hindi po. Buti na lang kung ilabas nyo yung kontrata na may kontrata kayo. Tapos, yung kontrata na yan, yung renta ng mga yan, hanggang dun lang, yung renta na yon na, alimbawa, 4,000, 5,000, o kaya 3,000, forever na yan. Wala nang babayaran na iba, babayaran na kung ganito. Okay po yan, nakakatulong po yan sa taong bayan. Pero pag closed door conference, at yung may kontrata na hindi nyo pinapakita na depende na lang kung may yung ganito ganyan, kung magtataas kami, dapat sundin. Yun po yun, nung mga kontrata na yun. Pero pag alam ko, hindi naman papakita yan eh. Yung mga kontrata ng mga yan between the government and the private na mamumuhunan dyan eh. Hindi mamumuhunan yan na palugi. Alam ko po yan. Akong negosyante, mamuhunan ako tapos walang kwan. Malulugi lang ako, yung pera ko ganun na lang. Kalukuhan po yan. Alam niyo po, yung dami pong mga kwan. Halimbawa, itong mga, ulitin natin. Itong mga NLEX, sa LRT, sa patubig, kung ano pa dyan mga sumaling mga yan, sino bang nananalo dyan? Napapanood natin. Walang humpay na taas, walang humpay na sira, nagsisisihan kung sinong pag may aberya, nagsisisihan. Pag may nasira, nagsisisihan. Pag nagka-problema, tapos nagreklamo ang consumer, sinisi ang gobyerno, tapos yung gobyerno sisisihin din yung kwan. Yan kasi siya naman ang namumuno itong concessionaire na yan itong namuhunan yan kasi may agreement kami na ganyan. Ay nako, patay, naloko na. Kaya bago po mangyari yan sa Baguio City, ihinto na yan. Malaking kalokohan po yung mangyayari niyan. In the later part po, hindi nyo alam. Ang dami pong mawawalan ng trabaho, ang dami pong mawawalan ng business na alam niyo po yung sa Baguio kasi karampot lang yung namumuhunan diyan, karampot lang kinikita ng mga yan yung mga small business diyan karampot lang. Wala nang ang lang diyan pag may mga tourist lang yan, may mga tourist, may mga galing Maynila, doon sila kumikita. Pero pag wala na, nganga yung mga dyan, yung mga small business, mga nagbi-business dyan na Ngayon po ang ihinto po natin, pag-aralan po ng mabuti. Pag yung mga namumuno dyan sa Baguio City na sabi nila, yan ang pinakamagandang ganito, ganyan. Magandang suggestion, magandang plano, at the later part maganda. Ayun pala sa kalaunan maganda lang sa kanya, pero the later part maraming mawawalan ng trabaho, mawawalan ng negosyo na maliliit. Nako po. Talo po kayo. Malaking budol po 'yan. At ito po ang payo natin. Sa mga kababayan natin diyan na huwag ituloy. Tutulan po 'yan. Tinutulan niyo yun ng Uniwide yan noon Kayang-kaya naman ng kanyan Kayang-kaya ng gobyerno yan na naka-deposit daw yung pera nila. Bakit hindi kaya na mamuhunan yung gobyerno diyan, dapat magpatayo ng billion yung naka-deposito diyan na pera ng gobyerno. Bakit nyo iniipon? Sabi nga ni Congressman Senador Marcoleta ngayon bakit nyo idideposito yung pera ng Baguio? Dapat na imbes na magpatayo kayo o gawin yung gamitin nyo yan para sa ikabubuti ng nasa Baguio, bakit nyo i-deposito? Bakit nyo i-time deposit? Ganun po yun. Kaya po yan. Kaya lang, pag tamad yung namumuno dyan at wala yun na lang sarado yung pag-iisip, ako po, may bebenta lang po kayo, mabubudol lang po kayo.
At dapat po yung mga namumuno dyan pag-isipan ng million times bago po kayo sumali sa mga ganyan. Ito nga, problema na nga ang gobyerno natin, yung mga bilyon-bilyon na nawawala. Dami pala tayong pera trillion at saka billion. Bakit natin hindi gamitin yun? Mayor o kaya vice mayor, congressman, governor, bakit natin hindi gamitin yung mga magtulong-tulong po kayo? Tulungan po natin ang taga Baguio para magtayo ng building na hindi na lang yung sarado isip yung dyan, na sarado yung isip na tamad na magtrabaho, kung ano-ano lang sinasabi, nagpapa-interview, kung ano-anong ginagawa sinasabi sa social media, ay magtrabaho po kayo. Tulungan po ang taga Baguio, hindi yung binibigay nyo sasali kayo sa hindi kalaunan, hindi nyo alam yung the later part. Yun po yun. Kaya po yan ng Baguio, kaya po ng pera ng Baguio yan. At po lang yan, nasa pag-uusap po lang yan. Yung mga namumulo dyan, mag-uusap-usap po kayo. Pero pag yung yung isa lang, sarado yung isip, at yun lang ang alam niyang resulta, ay naku po, ibebenta yung Baguio. Isa pong kasinungalingan at magiging traidor yan sa Baguio. At ngayon po nakita natin na nakasali na nga sa kanyan Ang daming sinasalihan nakipag-picture pa ata, hindi natin alam kung nakisali na yan sa Aquino administration, kay Vice President noon ata, yung naging Vice President ni Duterte. Yun, nakisanip puwersa na ata. At pinapayagan na rin yung mga nagrarally diyan ng mga makakaliwa. Yun po ang isipin natin, na hindi po wag po nating isara yung pag-iisip ng mga taga Baguio, yung mga councilor dyan, yung mga vice mayor, mga governor, mga congressman. Tulungan po natin ang tao ng Baguio. Huwag tayong sumali sa mga ganyan. Kasi Baguio is a cleanliness. Kung ayaw magtrabaho yung isang namumuno dyan, ay sabihin na lang natin, pagsabihin natin, mag-resign ka na. Hindi mo naman alam ang mamumuno dyan, administration. Sarado yung isip mo. Yung kapakanan ng mga taga Baguio, hindi mo na iniisip. Yun po yun. Salamat po at God bless to everybody. At isip